Magandang araw po sa inyo at sa lahat ng mga sumusubaybay sa channel na ito. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Kel. Apo ako ng mga tauhan dito sa kwentong ibabahagi ko sa inyo. Naglakas loob po akong sumulat sa inyo matapos kong mapakinggan yung isang istorya nyo tungkol sa mga aswang na naglalagay ng mga sumpa sa mga pagkain. Naalala ko po kasi ang kwento ng lolo't lola ko doon. Sana po ay mabasa ninyo ito at maibahagi sa inyong mga tagapakinig. Nangyari ito sa isang probinsya sa Visayas na hindi ko na lamang babanggitin. Simple lamang ang buhay doon pero mayaman sila sa mga lupain at mga ilog na ganun ang kinabubuhay ng mga residente doon, pangingisda at pagsasaka. Dito naninirahan noon sina Lolo Dario at Lola Karen. Nasa 20s pa lang sila noong mga panahon na ito. Si Lolo Dario ay masipag na binata noon. Isa siyang magsasaka at paminsan-minsan ay sumasideline din sa pangingisda. Siya nga ang pinagkakatiwalaang magbisor sa mga taniman ng palay at gulay sa kanilang komunidad. Hindi siya malaking tao pero marami ang nagtitiwala sa kanya pagdating sa mga kakayahan niya sa trabaho. Si Lola Karen naman ay kilala sa kanyang husay sa paghahabi ng mga banig at basket mula sa dahon ng pandan. Ang mga gawa niya ay ibinebenta niya sa bayan tuwing araw ng Tiangge sa palengke at madalas ay ubos agad dahil sa ganda ng pagkakagawa nito. Masasabi kong kahit simple ang buhay nila, lahat ay kaya nilang lampasan dahil mahal talaga nila ang isa't isa. Ngunit sa kabila nun, may isang bagay na dala-dala pa rin nila hanggang ngayon. Noon kasi ay wala pa silang anak. 7 taon na silang kasal noon. Sinubukan nilang mag-anak noon pero hindi daw mabuntis-buntis si Lola. Noong mga panahong iyon ng pagkakaroon ng anak ay itinuturing na biyaya. Kaya't nalulungkot sila kapag nakakakita sila ng mga bata sa baryo. Kaya ang pangarap nilang ito ang nagtulak kay Lolo na maging mas masipag pa. Umaasa na sa kasipagan ay sasagana sila at darating din ang biyaya sa tamang panahon. Ang pamilya ni Lolo Dario ay matagal nang naninirahan sa baryong iyon. Ang kanyang mga magulang ay laging bukas palad na tulungan silang mag-asawa. At ang kanilang bahay ay madalas puntahan ng mga kaibigan at kamag-anak nila. Ang bahay ni na Lolo at Lola noon ay gawa sa pinaghalong kawayan at kahoy. Maliit lang pero malinis at maaliwalas. Katabi lang nila ang bahay ng isang matandang babae na kung tawagin nila doon ay si Aling Julian. Matagal na din itong naninirahan doon, ngunit nag-iisa na lang ito sa buhay. Kilala si Aling Julian na tahimik na tao. Hindi palalabas ang bahay. Ngunit mabait na tao daw ito. Madalas nga daw itong magbigay ng mga pananim nitong gulay o prutas sa mga kapitbahay niya. Madalas daw makita ni Lolo noon si Aling Julian na laging nasa taniman nito sa bakuran niya, nagtatanim. Minsan nakaupo ito, lagi sa harap ng kanyang bahay. Misteryoso itong tao pero hindi mo iisipan ng masama. Ngunit unti-unting nagbago ang lahat. Nagsimula ito nang mapansin ni Lolo ang kakaibang pag-uugali ni Aling Julian. Kung dati daw ay tahimik na tao ito, naging masungit na daw ito at madalas na nakasimangot na. Hindi na rin ito lumalabas ng bahay kung hindi kinakailangan. At kapag lumalabas daw ito, mabilis daw itong maglakad na parang laging may iniiwasan. Hindi lang sa pag-uugali ng matanda ang napansin ni Lolo nun. Simula daw noon ay madalas daw silang makaamoy ng kakaibang amoy na nagmumula sa bahay ni Aling Julian. Isang amoy na mahirap daw ipaliwanag. Para daw kasi itong amoy ng sariwang dugo. Paminsan-minsan naman may halong amoy na bulok. Isang hapon daw nun pag-uwi ni Lolo galing sa bukid, nadaanan niya si Aling Julian na nagbubungkal ng lupa sa taniman nito. Naglakas loob daw si Lolo na kausapin ito
umaasang malaman ang dahilan ng pagbabago ng ugali nito. Binati niya ito ng magandang hapon noon, tapos tinanong niya ito kung bakit hindi na ito lumalabas ng bahay. Tiningnan lamang siya ng masama ng matanda noon. Sabi nito, wala na daw siyang pakialam doon. Sinabi pa nito, ito daw ang dahilan kung bakit hindi daw magkaanak noon sila lola ay dahil pakialamero daw sila sa may buhay ng may buhay. Nabigla si lolo sa sinabi nito. Masyado daw itong namemersonal at tinanong lang naman ito ng maayos. Hindi na lang ito pinatulan ni lolo at dire-diretsong umuwi na. Ikunento niya ito kay lola at pareho silang nagtaka nun. Bakit nagbago ng ganoon si Aling Julian? Hindi nagtagal, isang balita ang kumalat sa baryo nila. 2 kilalang mga ngaso sa lugar nila na sina Mang Tonyo at Ka Pedro ang nawawala nun. Kilala sila bilang malalakas ang loob at bihasa sa pagpasok sa mga gubat. Kaya imposibleng maligaw daw ang mga ito. Ilang araw silang hinanap ng mga tao nun, ngunit hindi pa rin sila natatagpuan. Dito na nagsimulang manghinala si lolo. Isang madaling araw kasi nun, ilang araw bago kumalat ang balita tungkol sa mga nawawalang mga ngaso, ay nakita niya si Aling Julian na may hinihilang isang mabigat na sako patungo sa likod ng bahay nito. Hindi niya masyadong pinansin yun noon. Inisip niyang siguro ay mga pananim lamang ng matanda ito. Pero ngayong may nawawalang tao sa lugar nila, kinutuban siya. Sa mga panahong iyon, may isang magandang balita ang dumating naman sa buhay ni na lolo at lola. Sa kabila ng lahat ng nangyari sa paligid nila, ipinagkaloob din sa kanila ang matagal na nilang ipinagdarasal. Si Lola Karen ay buntis. 1 buwan na ang bata sa sinapupunan ni Lola nun. Ngunit may kasamang pagsubok pala iyon. Isang araw sumama si Lolo sa kanyang pinsan na si Gary sa bayan upang magtrabaho. 2 araw ang itatagal ng trabaho at malaki naman ang kikitain doon. Sapat para sa pangangailangan ng bubuuin nilang pamilya. Kahit nag-aalangan si Lolo, kailangan niyang umalis. Ipinagbili niya kay Lola na mag-ingat at huwag magpapagabi sa labas. Si Lola naman kahit nag-aalala ay pinayagan pa rin si Lolo nun. Alam niyang para sa kanilang kinabukasan ang ginagawa nito. Naiwan si Lola mag-isa sa bahay nun. Kinabukasan ng hapon habang naglilinis si Lola sa loob ng bahay, may kumatok sa pinto. Bumungad sa kanya si Aling Julian nun. May dala itong isang mangkok ng sinigang. Napakabango daw ng amoy nun. Karen, pinuntahan ko ang asawa mo kaninang umaga pero wala siya. Humihingi ako ng tawad sa mga nasabi ko sa kanya. Alam kong kailangan mo ng masustansyang pagkain para sa inyong magiging anak. Kaya binigyan ko kayo ng niluto kong sinigang. Sabi ng matanda pagbukas ng pinto ni Lola. Nagtataka si Lola nun. Paanong nalaman ng matanda na buntis ito nun? Subalit ayaw niyang bastusin ng matanda, lalo na at nagbigay ito. Kinuha niya ang mangkok at nagpasalamat. At nagsabi na iinitin muna daw niya iyon bago kainin mamaya. Pagkatapos sumalis na din agad si Aling Julian nun. Sa sandaling lumayo ang matanda, tinitigan ni Lola ang sinigang nun. May kakaibang kutob siya dito. Naaalala niya ang mga kwento ng kanyang lola na kapag gawa daw ng aswang ang pagkain, ang kalamansi ang makakapagpabulok nito. Dali-dali siyang kumuha ng isang piraso ng kalamansi nun at pinatak ang katas sa sinigang nun. Hindi pa man sumasayad ang lahat ng katas nito, nakita niya ang nakakagulat na pangyayari. Ang sinigang ay unti-unting nabulok nun. Ang sabaw ay naging malapot at nangitim ito. Umalingasaw din daw ang napakabahong amoy noon na para bang matagal na itong panis. Nanindig ang balahibo ni Lola. Alam niya na hindi karne ng hayop pang nilagay doon sa sinigang na yon. Hindi na siya nag-aksaya pa ng oras.
Nagmadali siyang lumabas ng bahay at tumakbo papunta sa bahay ng kapatid ni Lolo na si Lola Maye, na nakatira sa kabilang baryo pa. Doon siya nagpalipas ng gabi nun. Kinabukasan pag-uwi ni Lolo, dumiretso siya sa bahay nila. Hindi niya naabutan si Lola. Nag-aalala siya ng husto nun hanggang sa may kapitbahay na nagsabing nakita niya si Lola na pumunta sa bahay nila Lola Maye. Dali-dali naman niya itong pinuntahan. Pagdating niya noon, niyakap niya agad si Lola. Umiiyak ito noon. Doon niya inilahadan lahat. Nabinisita siya ni Aling Julian noong araw na yon at ang ibinigay sa kanya nitong sinigang. Sa bawat salita ni Lola, unti-unting bumuo sa isipan ni Lolo ang isang malinaw na katotohanan. Si Aling Julian ay hindi na isang ordinaryong tao. Siya ay isang aswang. Ang mga nawawalang tao sa lugar nila at ang pagbabago sa ugali nito, alam niyang nasa panganib sila. Nagmura noon si Lolo sa galit. Kailangan nilang makaiwas kay Aling Julian pero kailangan nila ng matibay na ebidensya. Nagpasya siya at ang kanyang pinsan na si Gary na nakauwi na rin mula sa trabaho na harapin si Aling Julian. Pinaghandaan nila ang kanilang pagpunta. Nagdala sila noon ng isang itak na gawa sa tanso. Narinig ni Lolo kasi noon sa kanyang ama na ang tanso ay pinaniniwala ang panlaban sa mga aswang. Kaya hinanap pa ni Gary ang lumang itak na gawa sa tanso na pagmamay-ari ng kanyang lolo. Paglubog ng araw, sumugod sina Lolo at Gary sa bahay ni Aling Julian. Napansin nilang tila walang tao sa bahay nun, ngunit sa labas pa lang napansin na agad nila ang kakaibang amoy na nanggagaling sa bahay ng matanda. Sumampa sila sa bintana nun. Maingat silang pumasok dahil may mga nakausling mga matutulis na kahoy nun. Pagpasok nila, tila bang may nagudyok sa kanila na puntahan ang kusina nun. Inilawan nila ng flashlight ito at bumungad sa kanila ang isang nakakasuklam na tanawin. Nakita nila sa sahig ng kusina nun ng mga butong kalansay ng tao. Ang ilan ay may bakas pa ng laman. Hindi lang iyon. Sa isang sulok, may mga balde at batsapa na puno ng hiwa-hiwalay na karne. May nakabitin pa nga mga bahagi ng karne na parang pinatutuyo ito. Sa gitna ng kanilang pagkatulala at pangingilabot, may narinig silang kaluskos sa likuran nila. Lumingon sila at doon nakita nila si Aling Julian. Hindi na ito ang matanda na kilala nila. Ang mga mata nito noon ay nanlilisik at namumula. Bago pa man sila makagalaw, biglang nag-ibang anyo si Aling Julian. Sa kanilang harapan mismo, unti-unting naputol ang katawan nito sa gitnang bahagi. Ang ibabang kalahati naman ay naiwan sa lupa habang ang pang-itaas na bahagi nito ay lumipad. Nagkaroon din daw ito ng malalaking pakpak na parang sa mga paniki. Paglipad nito ay biglang sinugod noon sila Lolo. Sinakal daw siya nito sa leeg at iniangat siya sa ere. Nagpupumiglas si Lolo noon, ngunit napakalakas daw ni Aling Julian noon. Dali-dali namang kumilos si Gary at agad na kinuha ang itak na gawa sa tanso na dala niya. Sa isang mabilis sa pagkilos, ibinato niya ang itak patungo sa aswang. Tumama ito sa likod ng aswang noon. Alam nilang nasaktan ito noon dahil umuungol daw ito ng malakas. Nabitawan niya si Lolo noon at ang aswang kahit nasugatan, nasa ere pa rin daw ito at galit na nun. Inilawan ni Gary ang aswang gamit ang flashlight. Sinilip niya kung saan niya nasugatan ng aswang at nakita niyang nagdudugo daw ang likod nito nun. Umungal pa ito muli at sa isang kisap mata, lumipad ito palabas ng bintana at nagpunta sa mapunong lugar. Hinanap nila noon yung kalahating katawan ni Aling Julian pero nabigo sila. Wala na din daw ito doon. Nanginginig sa takot at gulat sina Lolo at Gary noon. Hindi sila makapaniwala na nakaligtas sila.
Alam nila na ang itak na gawa sa tanso ang nagligtas sa buhay nila. Alam nilang ang tanso ay nakakapanghina sa mga aswang. At ang sugat na dulot ng tanso sa mga aswang ay matagal maghilom. Kinabukasan, isiniwalat nila ang lahat sa mga otoridad. Ngunit tulad ng inaasahan, walang nakitang bakas ni Aling Julian. Ang bahay ng matanda ay pinuntahan nila noon at nagulantang ang buong baryo sa nakita nila noong araw na yon. Sir JD, ang karanasang ito ay nagpabago sa pamilya namin. Ang kwento nila lolo't lola ay naging babala sa bawat henerasyon ng aming pamilya. Hindi ko makakalimutan ang kwento ng aking mga lolo't lola tungkol sa aswang na kapitbahay nila noon. Maraming salamat po kung maibahagi ninyo ito sa inyong channel. Lubos na gumagalang, Kiel. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Kung nag-enjoy po kayo sa ating kwento, huwag niyo pong kakalimutan mag-like, share, and subscribe. Maraming salamat po. At yung dinodrawing ko po pala dito sa videong ito, yung drawing timelapse po natin ay yan po yung ginawa nating thumbnail. Kung sakali man pong maagang natapos yung ating istorya, ay kung may oras po kayo, pwede nyo pong tapusin yung ating video. Matapos yung ating drawing timelapse. Yun lamang po. Maraming salamat po and see you po on the next video.